The Boss Husband. Credit to the author. 1391-1.4K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Napalunok si Seubal, iniisip na talagang matapang si Justin. Iisipin ito ng iba bilang isang kalamidad, ngunit naisip niya ito bilang isang laro. Mr. Gibson, patawarin mo ako sa pagiging prangka, ngunit hindi mo kailangang mag-alala na ang angkan ng Meng ay gumawa ng hakbang sa iyong mga babae at anak dahil hindi nila kayang ipahiya ang kanilang sarili. Oh! Iba ang Meng clan sa ibang clan, hindi sila normal na gang. Ang Southern Zenica Gang ay isang organisadong grupo na may mga itinakdang panuntunan. Reputation means everything to them. Magiging katatawanan sila sa ibang clan kung pipilitin silang magsikap sa pamilya mo dahil nangangahulugan ito na natalo sila sa iyo. Tumango si Justin bilang pagsang-ayon. Ang mga mahihina lang ang mananakot sa pamilya ng isang tao. Ito ay maaaring ang downside ng pagkakaroon ng isang malaking clan. Kung wala silang pakialam sa reputasyon, marami silang paraan para makitungo kay Justin. Ngunit kailangan nilang iligtas ang kanilang mga mukha upang hindi sila maging rogue. Si Justin ay hindi kailanman dapat matakot sa mga salungatan. Mas gugustuhin niyang kunin sila. Ngayong tapos na siya sa kanyang gawain, umalis si Seubal kasama ang kanyang mga nasasakupan at nanatili si Justin sa ibaba ng ilang oras hanggang sa dumating si Talia upang umupo sa tabi niya. Hinawakan niya ang braso nito at nagtanong, mahirap bang harapin ang angkan ng Meng? Ngumiti si Justin sa kanya, medyo, kailangan kong maghanda. Kailangan mo ba ng tulong ko? Oo. Ano ito? Ang mga mata ni Talia ay kumikinang sa pananabik. Inilabas ni Justin ang kanyang telepono at kumaway, flat ang baterya ko. I-charge ito para sa akin at magdala ng laptop. Kailangan kong makipag-ugnayan sa isang tao online. Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata dahil sa pagiging excited sa wala. Naisip niya na hahayaan siya ni Justin na makilahok dahil nagsasanay siya sa pakikipaglaban at mga baril para lang matulungan niya siya. Kahit naiinis siya, dinala pa rin ni Talia ang isang laptop at umupo sa tabi niya, na curious kung ano ang gagawin niya. Pwede ba kitang bantayan? Maingat na tanong ni Talia. Ngumiti si Justin, syempre kaya mo, hindi ka tagalabas. Walang itinatago sa kanya si Justin. Iipunin lang niya ang kanyang mga nasasakupan at ilang kaibigan sa ibang bansa para sa kanilang tulong. Habang nakaupo sa tabi niya, pinanood ni Talia ang kanyang lalaki na pumapasok sa isang komplikadong passcode upang makakuha ng access sa isang banyagang website kung saan nakipag-ugnayan siya sa lahat ng uri ng tao. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi niya maintindihan ang isang bagay dahil nagpapalipat-lipat si Justin sa iba't ibang wika. Ang tanging naiintindihan niya ay iginagalang nila si Justin. Nagulat talaga sila na kinausap sila ni Justin. Lumipas ang kalahating oras nang matapos si Justin. Hobby, ang cool mo. Mukhang masaya si Talia. Hindi maintindihan ni Justin kung saan nanggaling iyon, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Umiling si Talia, I just find you cool. Natuwa si Justin sa paghanga. Natutulog ba si Leia? Tanong ni Justin habang pinapaikot niya ang kanyang braso sa kanyang baywang. Oo, parang big ang tulog niya. Agad na inilipat ni Justin ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at hinimas ang kanyang utong. Kung ganoon, gawin natin ito sa sopa at sabay tayong maliligo. Dahil sa sinabi nito, hindi na hinintay ni Justin ang kanyang tugon, pilit siyang inihiga sa sopa. Isang mainit na gabi para sa kanilang dalawa. Linggo noon kinabukasan, ngunit hindi pinaplano ni Justin na ilabas si Leia para maglaro. Siya ay nagkaroon ng pinakamahusay na oras sa kanyang buhay at hindi siya dapat magpabiye sa kanyang paglilinang, kaya nagpasya si Justin na tulungan siyang magsanay. Dahil hindi niya magamit ang kanyang divine sense, walang paraan si Justin para suriin ang cultivation ni Leia, kaya dinala niya siya sa burol at hiniling na tumama sa isang malaking bato. Ang bigat ng malaking batong iyon ay humigit kumulang 5 tonelada at pinagpira-piraso ito ni Leia. Naramdaman ni Justin na maaaring malakas ang kanyang pangangatawan, ngunit tiyak na siya ay nasa yugto ng pagiging hindi makasarili. Mas mabuti pa, baka nasa 3 yugto na siya tadhana. Bagamat binigyan siya ni Justin ng mga medicinal pill para mapalakas ang kanyang paglilinang, ang kanyang talento ay isang kaaya-ayang sorpresa sa kanya. Tulad ng inaasahan mula sa aking anak na babae.
Maraming beses na kinurot ni Justin ang kanyang mga pisngi habang tumatawa ngunit nang sumimangot si Leia na ililipad siya nito, lumubog ang kanyang puso. Napagtanto niya na gaano man kabilas ang pag-unlad ng kanyang paglilinang, siya ay nasa panganib pa rin kung wala ang kanyang proteksyon. Kinailangan ni Justin na humanap ng paraan para mabawi ang kanyang cultivation at inisip niya kung may progress na ba sina Jane at Jincel. Ipinaalala nito sa kanya ang tungkol sa itim na bagay na iyon at dahil libre siya noong hapon, nagpa siya si Justin na hanapin sina Jane at Jincel sa Stonegate University. Pagkatapos ng tanghalian, nagmaneho siya sa laboratorio at nakita niya sina Jane at Jincel na magkasamang nagbabasa ng mga libro. May nahanap ba kayong mga babae? Si Justin ay diretso sa punto. Naka-ponytail si Jane at parang haggard na parang hindi nakapagpahinga ng maayos. Ayon sa kaalaman ni Jincel tungkol sa chaos, walang anyo ng enerhiya na maaaring sumupil sa chaos dahil ipinanganak ito mula sa kaguluhan. Isa itong dakilang sinaunang hayop at kung ang katawan nito ay hindi nawasak noong nakaraan, maaaring ito na ang pinakamalakas na hayop sa mundo. Nalaglag ang panga ni Justin, mahal, nandito ako para sa ilang magandang balita. Tinatakot mo ako. Seryoso si Jane, isa akong scientist, hindi motivator. Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Hindi maganda ang mga bagay para sa atin. Hobby, hindi mo na kailangang mag-alala masyado tungkol dito. Bagamat hindi pa kami nakakagawa ni Jane ng paraan para masupol si Chaos, baka masupol namin ito base sa ugali nito. Sabi ni Jincel. Temperament. Tama iyan, sagot ni Jincel, ang kaguluhan ay tinatawag na isang mabangis na hayop dahil ang kanyang ugali ay masama at mabangis. Ang isang salungat na katangian ay isang mapalad na hayop mula sa dakilang sinaunang panahon. Gayunpaman, ang isang mapalad na hayop ay maaaring hindi katugma sa chaos dahil maaari nitong lumunin ang lahat. Kaya, kung gusto naming supulin ang isang bagay mula sa iyong pagbabalik loob kay Yellow, tungo sa iyong pagbabago. Na maaaring mangapi sa kabangisan nito. Sobra para kay Justin na tanggapin, marami kang sinabi. May plano ka ba? Si Jane ay nagpalitan ng tingin kay Jincel bago nagsalita, mayroon kaming iba't ibang mga ideya. Naisip ko na maaari mong subukang linangin gamit ang isang diskarte mula sa Budismo. Nagsaliksik ako tungkol sa mga pangunahing relihiyon sa mundo, mayroong Kristyanismo, Islam at Budismo. Ang apat na marangal na katotohanan ng Budismo ay maaaring tumigil sa pagdurusa. Mula sa pananaw ng relihiyon, ang Budismo ay nasa ilalim ng kalinisan. Namula ang mukha ni Justin, sabihin. Jane, kailan ka natuto tungkol sa Budismo? Tila ipinagmamalaki ni Jane ang kanyang sarili, mas marami akong alam kaysa sa iyo. Hindi mo kailangang mag-isip tungkol dito, mabilis akong matuto. Tumango si Justin at tinanong si Jincel, Jincel, ano ang tungkol sa iyo? Ang aking mga iniisip ay katulad ni Jane ngunit sa palagay ko ay mas mahirap na maghanap ng mga diskarte sa paglilinang ng Buddhism. Maaaring mas madali ang Taoismo ngunit kakailanganin mong maghanap ng isang bagay para sa exorcism. Gayon din, nag-aalala ako na maaaring huli na at wala akong maisip na anumang pamamaraan sa paglilinang na maaaring sumupil sa chaos. Napangiti si Justin dito, kaya, sa huli, mayroon tayong direksyon ngunit walang plano. Hindi naman, imbes na maghanap ng cultivation technique, sa tingin ko ay magkakaroon tayo ng mas mataas na success rate kung makakahanap tayo ng artifact para supulin ang chaos. Sa pagkakaalam ko, ang Buddhism at Taoism ay may mga artifact na tulad nito. Ang mga salita ni Jincel ay nagpaalala sa kanya ng kayamanan at mabilis niyang inilabas ang pulang kahon, pumunta din ako dito para sa ibang bagay. Hayaan mong ipakita ko sa inyo ang bagay na ito. Ninakaw ko ito sa angkan ng Ming ngunit hindi ko ito kilala. 1392. Naakit sina Jane at Jincel sa salitang kayamanan at mabilis nilang kinuha ang kahon upang tingnan ito. Gayunpaman, agad silang nawalan ng interes nang tingnan ang itim na pebble sa loob nito. Ngumuso pa si Jincel, ano ito? Kayamanan ba ito? Parang uling pero mas mabigat pa sa uling. Bato ba? Si Jane ay mas propesyonal, pinagmamasdan ang kayamanan sa ilalim ng mikroskopyo at ginagawa ang isang pagsusuri ng kemikal dito. Gumamit pa siya ng spectroscope dito. Mukhang carbide, complex ang mga constituents. May mga mineral pero kakaiba. May protina din. Fossil ba? May mga compound nga ang kalikasan na parehong patay at buhay. Well, hindi marami pero hindi rin bihira. Bahagyang nina si Justin dito. Paano magiging kayamanan ang basurang ito? Ang angkan ng Meng ay hindi maaaring maging mahirap.
Maaari ba itong maging isang memwa sa kanila? Nag-iisip ang kanyang isip at nagpasya si Justin na itago ito. Maaaring magamit ito isang araw dahil pinahahalagahan ng angkan ng Meng ang kayamanan. Dahil ang dalawa sa kanila ay hindi makabuo ng solusyon sa ilang sandali, inimbitahan sila ni Justin sa bahay para sa hapunan kung sakaling sila ay magutom. Sa pag-uwi, si Justin ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula kay Lucille na katatapos lang sa kanyang pag-promote ng pelikula. Ang pelikula ay isang hit at siya ay nasa States ngayon, naghahanda para sa kanyang pinakabagong album bago siya nagsimula sa kanyang paglilibot sa mundo. Minsan iniisip ni Lucille kung sinasadya ba ito ni Marian para wala siyang libreng oras. Bagamat hindi siya pisikal na pagod, siya pa rin ang mentally drained. Nangako si Justin na pupunta sa kanyang konsyerto at inaabangan ni Lucille ang kanyang pagpapakita. Napakalakas ng pananabik niya sa kanya kaya naawa si Justin sa pagpapabiye sa kanya. Pagdating niya sa bahay, si Mina ay nakikipaglaro kay Leia habang si Talia ay pumunta sa palengke para mag-grocery. Gumuguhit si Leia gamit ang mga Crayola at watercolor, na bihira dahil palagi siyang naglalaro. Marahil ay hindi niya naisip na may kakayahan si Mina sa paglalaro. Ang klase ng sining ang paboritong klase ni Leia sa kindergarten dahil magaling siyang gumuhit ng mga hayop at halaman. Ang kanyang pagguhit ay mas makatotohanan kaysa sa ibang mga bata, malamang dahil sa kanyang mahusay na memorya. Naglakad si Justin papunta sa kanyang anak na babae at gumuhit siya ng isang pulang bahay na bubong, berdeng damo, asul na kalangitan, at araw. Nakatayo sa damuhan ng isang babaeng mahaba ang buhok na may hawak na kamay sa isang batang babae. Isang lalaking lumilipad sa langit na may pulang kapa at kamukha niya si Superman. Napangiti si Justin dito, "Darling, ako ba ang Superman?" Nakatuon si Leia sa kanyang pagguhit at kinulayan niya ang mga dahon sa huling puno bago iniling ang ulo para tumanggaw sa kanya. Kung gayon sino ang babaeng ito at ang batang babae? Tanong ni Justin. Ang maliit na babae ay si Leia at ang malaking babae ay si Mommy. Si Mommy ay may mahabang buhok. Matamis na sabi ni Leia. This can't be right. Ang chubby natin na babae ay may mas bilugan na pisngi at matambok na katawan. Masyadong payat ang batang ito. Tinukso siya ni Justin. Biglang nagpout si Leia, naging payat si Leia kasi namimiss ko na si Mommy. Nakaramdam si Justin ng kirot sa kanyang puso ngunit ngumiti pa rin siya, nakakain ka na ng lahat ng masasarap na pagkain na ginawa ni Tita Talia para sa iyo. Hindi ka pamayat. Magugutom ako kapag hindi ako kakain. Nilabas ni Leia ang kanyang dila na parang nahihiya. Natawa si Justin at kinurot ang kanyang pisngi, malungkot ang tiya mo. Ginawa kanya ng napakaraming masasarap na pagkain at hindi mo man lang siya iginuhit. Napakurap si Leia, namimiss ko kasi si Mommy at hindi ko siya nakikita kaya iginuhit ko siya. Natahimik si Justin. He wasn't expecting this reason and he thought to himself, hindi lang ikaw ang hindi nakakakita sa kanya. Naghihintay din ako sa pagbabalik niya. Daddy, ayaw na ba tayo ni Mommy? Bulalas ni Leia. Nagulat si Justin at hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag kay Leia. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, ngumiti si Justin at umiling, Leia, kailangan mong tandaan ito. Gusto ka ni Mommy at hindi lang siya masaya ngayon. Magiging maayos ang lahat. Sigurado akong gusto ako ni Mommy dahil pinanganak niya ako. Mukhang sigurado si Leia at hindi alam ni Justin kung saan niya nakuha ang kumpiyansa. Medyo nakakalungkot isipin na baka hindi na maalala ni Leia ang kanyang biolohikal na ina at hindi napigilan ni Justin na yakapin ang kanyang anak. Tahimik na nakinig si Mina sa kanila at pinunasan niya ang kanyang mga luha nang hindi nila napapansin. Kung hindi siya tinuruan ni Justin ng cultivation technique, nahihirapan si Leia na makatulog tulad ng dati na wala si Marian sa tabi niya. Walang sino man ang maniniwala na ang isang batang babae ay maaaring ilibing ang napakaraming masalimuot na damdamin sa kaibuturan ng kanyang puso kahit na palagi siyang nakangiti ng maliwanag sa araw. Lumipas ang linggo ng gabi at dumating na sa wakas ang araw na hinihintay ni Justin. Lunes noon at si Marian ay dapat na nagtatrabaho sa Stonegate ngayon. Tungkol naman sa party na binanggit ni Marcus, hindi ito pinansin ni Justin at hindi rin ito makapag-alala sa kanya. Pinaplano ni Justin na hintayin si Marian na makauwi pagkatapos ng trabaho ngunit naisip niya na dapat siyang magkusa. Siguro hinihintay lang niya na gumawa muna siya ng move at talagang ayaw niyang matapos ang kanilang relasyon. Sa pag-iisip na iyon, nagmaneho si Justin sa punong tanggapan ng Yellow International pagkatapos ng almusal, nagpaplanong hanapin siya sa kanyang opisina.
Sumakay si Justin sa elevator patungo sa itaas na palapag kung saan ang opisina ni Marian ay na-convert sa opisina ng chairman. Bagamat si Malcolm ang kasalukuyang presidente ng Yellow International, ang kanyang opisina ay nakalagay sa ibang lugar. Kinatok ni Justin ang pinto ng may pag-aalala ngunit walang sumasagot. Sa sandaling ito, isang batang sekretarya ang lumabas sa opisina ng sekretarya at tinanong siya, "Ikaw ba, Mr. Gibson?" Nagulat si Justin dahil hindi niya ito nakilala. "Ikaw. Ako ang bagong secretary dito, Rina. Sigurado akong hindi mo ako kilala. Nandito ka ba para kay Chairman Lysander?" Magalang na tanong ni Rina. Tiyak na makikilala ng lahat ng empleyado sa Yellow International si Justin. Oo, nasaan siya? Napangiti si Justin at nahulaan niya na siya ang kapalit ni Hannah mula nang si Hannah ay naging Public Relations Officer. Sumagot si Rina, nag-organisa ang mga tagapangulo ng pulong kasama ang Board of Directors. Dapat ay nasa meeting room number 3 pa rin sila. Lupon ng mga direktor. Kumunat ang noo ni Justin. Gaya ng inaasahan sa isang workaholic, hindi siya maaaring tumigil sa pagtatrabaho. Dumating si Justin sa meeting room at tumingin sa labas, ang mga upuan ay ganap na kinuha ng mga executive at shareholders. Si Marian ay nakaupo sa harap at ang kanyang mukha ay mabagsik gaya ng dati. Walang bakas ng emosyon ang makikita sa kanyang mga mata at parang mas malamig siya kaysa kanina. Lahat ng tao sa kwarto ay hindi komportable. Ang ilan sa kanila ay natakot at iginagalang at ang kanyang nagyayelong hitsura ay nagdulot ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang hitsura ni Justin ay nakakuha ng kanilang atensyon at ang ilang pamilyar na mukha tulad ni Malcolm at Danica ay nagbigay sa kanya ng isang mainit na ngiti. Sa kabilang banda, nagulat si Natalia at Melinda nang makita siya na parang hindi nila inaasahan na darating si Justin ng ganoon kaga. Ngumiti si Justin sa kanila at tumingin kay Marian ng masalimuot na tingin. Kumunat ang noo ni Marian ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Sinulyapan lang niya ito at hindi pinansin ang presensya nito. Nahuli ang ilan sa mga tao sa kwarto at tinignan sila ng kakaiba. Nawala ang ngiti ni Justin at mapait niyang hinaplos ang kanyang baba, bumaantong hininga habang nakasandal sa pintuan. Bagamat gusto niyang kausapin si Marian, alam niyang masamang ideya na gambling siya. "Miss Hale, mangyaring ipagpatuloy ang iyong pagtatanghal." Sumenya si Marian kay Hannah. Noong una ay kinakabahan si Hannah na makita si Justin ngunit pinilit niyang tumango at basahin ang mga salita sa hawak na dokumento. Sa pagkakatatag ng Yellow International Group, kailangan nating italaga ang isang malaking grupo ng mga executive sa mga kaakibat at subsidiary na kumpanya upang matiyak ang maayos na operasyon at pagkakahanay. Iniisip ng aming chairman na ang mga executive ay dapat manguna sa pamamagitan ng halimbawa at mag-ambag sa pangulo ng grupo. Sa makatuwid, ang aming dalawa ay may iminungkahi na pinuno ng Pangulo at si Melinda na si Lee. Patungo sa South Africa at Buenos Aires, ayon sa pagkakabanggit, kung saan sila ang mamamahala sa mga bagong kaakibat na kumpanya. 1393. Hindi makapaniwala si Natalia at Melinda, kahit si Justin na nakatayo sa tabi ng pinto ay inakala niya mali ang narinig niya. South Africa. Argentina. Hindi kailanman pinagdudahan ni Justin ang potensyal ni Yellow sa globalisasyon ng kanilang negosyo, lalo na sa kanilang kapital at karanasan sa larangan. Hindi nakapagtataka para kay Yellow na magkaroon ng mga kaakibat na kumpanya sa dalawang bansang ito, ngunit bakit kailangan niyang ipadala doon si Natalia at Melinda? Bueno, ang kanilang awtoridad at kabayaran ay magiging mas malaki kaysa dati ngunit ang pagpapadala ng dalawang kabataang babae sa ibang bansa sa mahabang panahon ay hindi naiiba sa pagpapatapon. Tila may naramdaman si Natalia at Melinda at hindi makapaniwalang tumingin sila kay Marian ngunit hindi man lang lumingon si Marian sa kanila. Chairman, batid nating lahat ang pambihirang pagganap ni Vice President Mo at Vice President Brown at natural silang kwalipikadong maging direktor sa mga kaakibat na kumpanya ngunit hindi ba sila magtatrabaho ng mas mahusay kung nanatili sila sa punong tanggapan dahil sila ay may mataas na karanasan? Gumawa ng lohikal na komento si Malcolm. Tahimik na sagot ni Marian, dapat silang manguna sa pamamagitan ng halimbawa bilang mga empleyadong may karanasan na. Hindi ako mapakali kung magpadala ako ng ibang tao. At saka, mas marami silang karanasan doon. Bakit? Gusto mo bang ikaw mismo ang pumunta doon, President Malcolm? Dahil dito, napatikom si Malcolm ng kanyang bibig. Si Danica, na nagtrabaho bilang assistant ni Marian sa loob ng maraming taon, ay pamilyar sa personalidad ng kanyang senior, kaya sinenyasan niya ang kanyang asawa na tumahimik sa pamamagitan ng pagharap sa kanya.
Sinadya ito ni Marian. Alam ng lahat na si Talia at Melinda ay magiging mahusay sa trabaho ngunit hindi ito magiging madali dahil kailangan nilang pumunta sa South America at Africa. Si Justin, na nakatayo pa rin sa tabi ng pinto, ay lumabas mula rito at nanginginig ang kanyang mahigpit na mga kamao. Ang kontrata. Lumipas ang 1 taon at ginagawa ba niya ito para maghayganti sa kanya? Hindi lang siya pinapansin, ngayon ay pilit niyang pinapapunta ang mga babae niya sa ibang bansa. Walang alinlangan, bilang espiritual na pinuno at pinakadakilang shareholder ni Yellow, siya ay isang autocrat sa halos lahat ng oras. Kung isa sa alang-alang kung paano niya inutusan si Hana na basahin ang panukalang ito, walang paraan na mababago niya ang kanyang desisyon. Kung walang pagtutol mula sa mga vice-presidente, maaari tayong magpatuloy sa proseso ng pagboto. Itaas ang iyong kamay kung aprobahan mo ang panukalang ito. Hindi pinansin ni Marian ang maputlang mukha ni Natalia at Melinda at sinimulan ang proseso ng pagboto. Karamihan sa mga shareholder ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago itinaas ang kanilang mga kamay ng walang pag-aalinlangan. Parang inansayo na nila ito noon pa man, magkasabay na halos napakasakit panoorin. Tumayo si Hana upang bilangin ang mga boto ngunit pinutol siya ni Marian. No need to count the votes, we already have 80% of the vote before I give my vote. Mukhang karamihan ay pabor sa proposal. Vice President Mo and Vice President Brown, the affiliated companies in Africa and South America are less than a year old. I'm relying on both of you. Mataray na sabi ni Marian. Kung ikukumpara kay Melinda na tahimik na nakagat ang kanyang mga labi, si Talia ay mas nabalisa. Namumula at naluluha ang mga mata niya. Ngumisi si Talia at tumayo para diretsyong tumitig sa mga mata ni Marian, kailangan mo bang gawin ito? Hiniling mo na sa mga shareholder na makipaglaro para iboto nila na umalis tayo ng bansa at malayo dito. Nakakapagpasaya ba ito sa iyo? Nagkaroon ng pin drop silence at walang nang-ahas na magbitaw ng kahit isang salita na para bang nararamdaman nila ang isang malaking bagyo na paparating. Totoong masasabi ng lahat na sinadya ito ni Marian. Hindi man lang siya nag-abalang itago ito, pinapahiya sila sa harap ng lahat. Itinapon niya ang kanilang pride at mukha sa lupa at naapakan ito. Gayunpaman, walang nang-ahas na kalabanin si Marian, gaano man sila nalilito. Ang pagsalungat kay Marian ay hindi magiging maganda ang katapusan. Gayunpaman, bilang nag-iisang dayuhan sa silid, hindi bumoto si Chris. Nakapikit siya na para bang ayaw niyang panoorin ang namumuong tensyon. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Mahinahong sagot ni Marian sa kanya. Marian, iwanan mo ang aksyon. Naiinis ka sa akin. Namula ang mukha ni Talia at nanginginig siya sa galit. Maaari kang umalis sa Yellow kung hindi mo kayang tanggapin ang desisyon na ginawa ng Board of Directors. Si Marian ay hindi nabigla. Ngumisi si Talia, sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na gawin iyon? Siyempre hindi. Alam kong maraming kumpanya ang umaasa na magkaroon ka, walang pakialam na sagot ni Marian at lumingon siya kay Hana. Miss Hale, bahala ka dito, kung pipiliin ni Vice President Mo na magbitiw, gusto kong bilhin ang lahat ng kanyang share sa presyong doble sa halaga ng merkado. Naisip ito ni Hana nang maaga at kalmado siyang tumango bago humingi ng tawad sa kanyang dating boss. Natawa si Talia sa sobrang galit. Marian, sa tingin mo ba sinabi ko ito dahil may pakialam ako sa shares? Sa tingin mo ba matutuwa ako kung bibigyan mo ako ng pera? Ang iyong kaligayahan ay walang kinalaman sa akin. Salamat sa lahat ng iyong mga kontribusyon sa kumpanya. Hindi kita mamaltrito kung pinili mong magbitiw. Idiniin ni Talia ang kanyang mga kamay sa mesa ng tagpuan habang nakatingin kay Marian ng galit na galit. Tumayo si Melinda at mahinahong tinapik ang likod ni Talia. Ayos lang, Talia. Si Chairman Lysander ang gumawa ng desisyong ito. Hindi tayo makakarating sa trabaho kaya makakapag-resign na lang tayo. Anong ibig mong sabihin na hindi tayo pwede? Sumigaw si Talia. Melinda, don't act dumb. Hindi yan ang problema ay hindi niya ito napag-usapan sa amin. She's treating us like basura, itinatapon kami kahit saan niya gusto. Pinili kong magtrabaho dito hindi dahil wala akong ibang mapupuntahan. Wala akong pakialam sa posisyon ko at hindi ko kailangan ng masyadong mataas na sahod at shares. Nagdilim ang mukha ni Melinda. Alam din niya ang tungkol dito ngunit imposibleng gumuhit ng linya sa pagitan ng trabaho at personal na buhay.
Sa pag-iisip nito, lumingon si Melinda kay Justin at napagtanto na malalim ang iniisip niya habang nakayuko. Marahil ay hindi niya narinig ang mga ito. Huminga ng malalim si Talia at tumingin kay Marian na may determinadong titig. Marian, simula nang sumali ako sa kumpanyang ito, hindi ko naisip na makakuha ng kahit ano mula rito. Ang lola mo, ang matandang presidente ang gumawa sa akin sa lahat ng kung ano ako ngayon at magpapasalamat ako sa kanya magpakailanman. Kung ang mga bagay ay masusukat sa pera, ang tubo na nakuha ko para sa kumpanyang ito ay nalampasan ko ng higit pa sa dating halaga ng kumpanyang ito. Ang kumpanyang ito, hindi ako nanatili sa paligid hanggang ngayon. Tumangala si Justin at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang tumingin siya kay Talia na kagagaling lang kay Marian. Ang kanyang ekspresyon ay sobrang kumpiyansa at mapagmataas na nagpapaalala sa kanya ng isang mandirigma. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Marian na parang hindi niya ito narinig. Sa halip, mahinahon niyang kinausap ang iba, kung pipiliin ni na Vice President Mo at Vice President Brown na magbitiw, ang natitira nilang mga gawain ay haharapin ni Hana at Chris. Gusto kong lahat ay pumili ng mahuhusay na kandidato na kukuha sa kanilang mga trabaho sa linggong ito o ako na mismo ang mag-aayos. Dahil sa malamig niyang pag-uugali, kinilig sa takot ang mga executive. Paano siya nananatiling hindi naapektuhan ng pagsabog ni Talia? Malungkot na tiningnan ni Talia si Marian sa huling pagkakataon bago naglakad patungo sa pinto. Pakiramdam niya ay nag-aksaya siya ng oras sa kumpanyang ito para sa kanya. Napabuntong hininga si Melinda. Ang kanyang magiliw na personalidad ay humadlang sa kanya na makaramdam ng galit at pagkabalisa, sa halip ay nakaramdam ng pag-aalala at kawalan ng magawa. Nang maglakad silang dalawa sa pintuan, tumangala si Talia at tinitigan si Justin. Hobby, dito ka ba mananatili o sasama sa amin sa tanghalian? Nadurog ang puso ni Justin sa kanyang mukha na puno ng luha. Masasaktan sila kung magpakita siya ng anumang senyales ng pag-aalinlangan. Sa isang banayad ng ngiti, hinawakan ni Justin ang kanilang mga kamay. Let's go? Gusto mo bang kumain sa stall ni Sister Helena? Inom tayo ng soju. Nanginginig ang mga kamay ni Natalia at Melinda sa kanyang pagkakahawak at marahan silang tumango. 1394. Hindi nagtagal si Justin, at hindi rin siya nang ahas na tingnan si Marian. Hindi siya sigurado kung paano siya haharapin. Sa ngayon, naramdaman ni Justin na mas kailangan siya ng dalawang babae sa tabi niya. Dahil sa panlalamig ni Marian, pinagdudahan niya ang kanyang mga mata at kahit na naguguluhan pa rin siya sa lahat ng ito, namumuo ang galit sa kanya. Nagbago siya ng biglaan, mas mabilis bago pa siya makapag-react. Napatulala naman ang mga nanunood sa loob ng meeting room at pinalipad nito ang kanilang imahinasyon. Hindi nila akalain na magkaroon ng malabong relasyon ang asawa ng chairman sa dalawang babaeng executive. Sa kanilang puso, iniisip nila kung ito ba ay nagmula sa isang personal na sama ng loob ngunit walang sinuman ang nangahas na tumingin kay Marian ng may mapanghusgang mga mata, natatakot na mabugbog siya. Tumingin si Hana kay Marian nang walang magawa. Hindi niya maintindihan bakit kailangan niyang magpumilit ng ganito. Masyado siyang malupit sa sarili at sa iba. Dagdag pa, si Talia at Melinda ay lubos na pamilyar sa mga gawain ng kumpanya, at sa kapangyarihang hawak nila, ang pagkawala sa kanila ay isang malaking dagok kay Yellow. Gaya nga ng sinabi ni Talia, sila ni Melinda ay tiyak na makakatanggap ng mas magagandang alok at paggamot sa ibang kumpanya. Hindi nila kailangang gugulin ang lahat ng kanilang oras sa Yellow. At saka, bakit niya sila ipahiya gayong lahat sila ay magkasintahan ni Justin? Nagpaplano ba talaga siyang makipaghiwalay kay Justin? Ano man ang iniisip ni Hana, ipinagpatuloy ni Marian ang kanyang mga utos. Pagkatapos umalis sa kumpanya, hinatid ni Justin si Natalia at Melinda sa restaurant ni Sister Helena. Walang masyadong customer sa panahon ng kapistahan, kaya naging magandang lugar ito para tumambay sila. Hindi nagtanong si Sister Helena kahit na nakita niya ang galit na ekspresyon ni Talia. Ang isang mas matandang babae na tulad niya ay nakakaalam ng mas mahusay kaysa sa pag-uusisa para sa mga sagot. Sa halip, inihain niya ang mga ito ng ilang merienda at kaulyang na alak, na nakangiti habang sinasabi sa kanila, "Mahal, kainin mo ito ng mainit na pagkain. Ang pag-inom ng walang laman ng tiyan ay masama sa iyong kalusugan." Ang payo niya ay hindi nila pinansin.
Nagbuhos si Talia ng alak sa kanyang tasa at hindi nagtagal, naubos na niya ang 100 mililitro ng kaulyang na alak. Binuhusan sila ni Justin ng alak at sumama sa kanila sa loob ng ilang round. Wala nang mapag-usapan dahil napagdesisyonan niyang dalhin sila dito kaysa manatili sa kumpanya. Sina Talia at Melinda ay nagkaroon ng matinding pagtitiis sa alak mula sa pagtatrabaho bilang mga opisyal ng relasyon sa publiko. Ngayong nagsimula na silang magtanim, technically, hindi na sila malasing. Gayunpaman, hindi sila nag-abala na i-detoxify ang alkohol sa kanilang katawan gamit ang kanilang panloob na enerhiya, piniling hayaan ang alkohol sa kanilang katawan. Ito ang pinakatahimik na tanghalian na nakasama ni Justin sa kanila. Humihikbi sila habang umiinom to the point na akala ng mga estranghero ay baliw sila. Pagkatapos uminom ng 3 litro ng kaulyang na alak, halos hindi na makaupo sina Talia at Melinda, na nagbubulungan ng mga salitang hindi magkatugma. Si Melinda ay karaniwang mas komprontado ngunit naapektuhan siya ni Talia, na naging dahilan upang malungkot siya sa pag-iwan kay Yellow pagkatapos ng lahat ng oras at pagsisikap na ginugol nila sa kumpanya. Nang matapos ang tanghalian, ibinalik sila ni Justin sa kotse. Nang balak pa niyang pauwiin sila, hinawakan ni Talia ang braso niya habang bumubulong, "Hobby. Ayokong umuwi." "Ayaw mong umuwi. Saan mo gustong pumunta?" Ngumiti ng mapait si Justin. "Ayokong umuwi. Dalhin mo kami kahit saan mo gusto. Huwag kang magtampo. Lasing ka na." Bago pa makatanggap ng tugon si Justin mula sa kanya, si Melinda na nakaupo sa upuan sa harap ng pasahero ay sumubsob kay Justin para halikan siya. Ang amoy ng alak at ang kanyang matamis na amoy ay nagpasigla sa kanyang sentido. Bihira para kay Melinda na halikan siya ng mapusok. Napakalambot niya, ibinaon ang sarili sa kanyang mga bisig. Ang kanyang paghabol ay itinulak kay Justin at nakita niya ang kanyang dibdib na tumalsik sa kanyang damit. Humiwalay sa kanya si Melinda saglit at kinagat ang kanyang mga labi, "Itinulak mo ang sarili mo sa tuwing sasabihin kong hindi. Bakit ang bagal mo kapag hinihiling kong maging mas maagap ka?" Naunawaan siya kaagad ni Justin at tinapik niya ang kanyang puwitan bago sumakay sa pedal ng gas para magmaneho patungo sa dalampasigan. Sinisikap nilang gamitin ang pakikipagtalik upang maalis ang nakapanlulumong emosyon sa loob nila. Hindi kailanman makatanggi si Justin sa kanilang mga kahilingan. Habang papunta sila roon, tinawagan ni Justin si Teresa. Bumalik si Teresa sa Stonegate para sa trabaho at hindi man lang siya nagtanong nang marinig ang kahilingan ni Justin. Gusto ni Justin na mag-book siya ng presidential suite sa kanyang hotel para sa kanya at nag-ayos siya kaagad. Pagdating nila sa underground parking lot ng hotel, sumakay sila ng elevator paakyat sa itaas na palapag kung saan hinihintay sila ng manager. Ang manager ang namamahala sa paglilingkod sa mga VIP at nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nakayakap si Justin sa 2 magagandang babae sa kanyang mga bisig. Sa isip ng manager, si Justin ay nabubuhay sa pangarap. Pagkatapos ihatid ang manager na umalis, dinala sila ni Justin sa silid at inihagi sa kama. Mabilis niyang hinubad ang kanyang damit at sinuntok iyon. First time nilang gawin ito ng magkasama ngunit hindi sila nahiya, na nasa ilalim ng impluwensya ng alak at ang nakapanlulumong emosyon. Napakabukas nila, hinahayaan si Justin na ilagay sila sa iba't ibang poster. Sa buong hapon, maririnig ang masasayang hilanghing sa silid. Nang makontento na si Justin, niyakap ni Talia at Melinda ang isa't isa para matulog na may luhang mga mukha. Nasasaktan si Justin na panoorin silang ganito. Pagkatapos ng mainit na shower, nagbihis si Justin at tinakpan sila ng kumot. Bumantong hininga siya, umaasang nakapaglabas sila ng kaunting singaw. Si Justin mismo ay nadismaya rin. Ang salungatan ay dapat sa pagitan niya at ni Marian ngunit ngayon mas maraming tao ang nasangkot. Hindi pinili ni Justin na manatili sa hotel. Gusto niyang umuwi at kausapin si Marian. Pagkatapos kumalma, ang buong bagay ay nakaramdam ng kakaiba sa kanya. Hindi ito isang bagay na gagawin ni Marian. Dahil sa traffic, inabot ng 1 oras si Justin bago makarating sa bahay, at pagdating niya sa pinto, nakauwi din si Marian ng kasabay. Nagulat pa si Justin nang makita si Leia na nakatayo sa may pintuan na naghihintay kay Marian. Tumayo si Yuna sa tabi ni Leia at nagulat siya nang makita silang sabay na dumating. Nakita siya ni Marian ngunit lumabas siya ng kotse at naglakad papunta sa pinto na parang hindi niya nakita. "Marian!
Tinawag siya ni Justin ngunit hindi lumingon si Marian para tingnan siya. Matingkad na napangiti si Leia nang makita si Marian at tumakbo ito papunta sa kanya, tinawag ang kanyang mommy sa matamis na boses. Kumunat ang noo ni Marian at malamig na sumagot sa kanya, maling tao ang tinawagan mo, hindi mo ako ina. Ang kanyang mga salita ay humiwalay sa kanila na tila isang yelong pader sa pagitan nila. Ang maliwanag ng ngiti sa mukha ni Leia ay napalitan ng nakakaawa at naguguluhang ekspresyon. Nagpout siya at ibinaba ang kanyang mga mata, hindi naglakas loob na tumangala kay Marian. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata ngunit pinilit niyang pigilan iyon. May gustong itanong si Justin ngunit napalitan ng galit ang kanyang isip nang makita niya ito. Malamang na tinanong ni Leia si Yuna tungkol sa pagbabalik ni Marian kaya naghintay siya rito para sa kanya. Tuwang-tuwa siyang makita si Marian ngunit ang reaksyon ni Marian ay tumama sa kanya na parang isang balde ng malamig na tubig. She could be cold to him but how could she be so heartless to a child who she used to call daughter. May limitasyon ang pasensya ni Justin. Hindi siya nasaktan sa malamig na balikat ngunit hindi niya hinayaang mamaltrato ang kanyang anak. Marian, nalampasan mo na ang linya. Sumigaw si Justin at binuhat si Leia sa kanyang mga bisig, idiniin ang kanyang ulo sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, nabasa ng luha mula kay Leia ang shirt ni Justin. Humihikbi si Leia sa kanyang mga bisig, ayaw na ni mommy kay Leia. Hindi na ako gusto ni mommy. Ang kanyang pagiyak ay dinurog ang puso ni Yuna at pinandilatan niya si Marian. Miss, anong ginagawa mo? Hindi ka pwedeng manligaw sa bata dahil sa alitan yung dalawa. Pagkasabi nito, nagmadali si Yuna para aliwin si Leia ngunit mahirap ito. Hindi kinaya ni Leia ang suntok, pakiramdam niya ay 2 beses siyang inabandona. Ngumisi si Marian at tumalikod siya sa kanila, Yuna, wala na akong kinalaman sa kanila. Anak niya ito. Hindi pa nasa sampa ang aming divorce. Si Justin ay nanginginig sa galit dahil sa pagiyak ng kanyang anak. Nawawala na siya ng kontrol sa sarili, Marian. Maaari mo akong kamuhian sa lahat ng gusto mo at wala akong reklamo tungkol doon. Pero sinaktan mo ang anak ko, gusto kitang patayin dahil dyan. 1395. Natakot si Yuna. Maaaring labis siyang nagalit kay Marian ngunit hindi niya matanggap na saktan siya ni Justin. No. Sir. You can't be impulsive. Nagdadrama lang siya. Sinubukan siyang pakalmayan ni Yuna ngunit hindi niya alam na nasa bingit na ng pagsabog si Justin. Hindi lamang siya nadismaya at nalitaw sa kawalan ng empatiya ni Marian, ngunit ang mga pagiyak ni Leia ay isa ring saksak sa kanyang puso. Ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ay nagbigay sa kanya ng malaking dagok sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Parang wala nang makakapagpahilam sa nakanganga na butas sa kanyang puso. Sa sandaling ito, ang kanyang isip ay ang pinakamahina. Sinamantala ni Chaos, na nakatira sa kanyang dantian, ang sandaling ito at sinubukan nitong lumunin ang isip ni Justin. Ang pagpipigil sa sarili ni Justin ay naubos ng galit, na naging dahilan upang maibulalas niya ang mga salitang iyon. Kitang-kita ang motibo ni Chaos. Alam nitong ang pag-provoke kay Justin at pagpapapatay kay Marian ay magbibigay sa kanya ng mental breakdown. Kapag nangyari iyon, maaari nitong kontrolin ang katawan ni Justin at nakawin ang cultivation ni Justin. Hindi lamang nito maibabalik ang kapangyarihan nito, ngunit maaari rin itong lumitaw na may bagong buhay. Nang mapansin ito ni Justin, itinikom ni Justin ang kanyang panga upang pigilan ang Chaos. Hindi siya nakikipag-away kay Marian kundi sa sarili niya. Walang alam si Marian tungkol dito at ang banta niya ay nagpang-inig sa kanya. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, kinagat ang kanyang mapupulang labi at nginisyan, sa tingin mo ba ay natatakot akong mamatay? Hindi ako hihingi ng diborsyo kung natatakot ako. Ikaw. Nahihirapan na si Justin na mabawi ang pagpipigil sa sarili at ang kanyang mga salita ay nagpawala sa kanya. Bagamat hindi niya ito papatayin, hindi niya napigilan ang pagnanais na sampelan siya. Bago pa siya makalapit sa kanya, sumigaw si Leia, Daddy, huwag mong hampasin si Mommy. Huwag mo siyang patulan. Ang isip ni Justin ay nilinis ni Leia. Ang kanyang boses ay parang isang mantra na may kakayahang supulan ang Chaos. Napakatibay ng ugnayan ng mag-ama. Agad na lumambat ang puso ni Justin.
Paano niya matatamaan si Marian samantalang si Leia ay nakatingin sa kanya na may luhang titig? Hindi niya maaaring hayaang kunin ni Chaos ang kanyang katawan noong may anak pa siyang aalagaan. Hindi mabuting bata si Leia. Hindi nahahanapin ni Leia si Mommy. Humihikbi si Leia at tumingin kay Marian sa huling pagkakataon bago tumalikod sa kanya. Nadurog ang puso ni Justin at tahimik niyang hinaplos ang kanyang ulo. Hinigpitin ni Marian ang pagkakahawak niya sa kanyang handbag at nagsalita na walang ekspresyon ang mukha, pupunta ako sa loob para magpahinga kung wala kang ibang pag-uusapan. Abala ako. Pagkasabi niya nun, nagmamadali siyang tumalikod para umalis. Maghintay. Hindi siya madaling bitawan ni Justin. Abala siya sa pagsupil kay Chaos kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magtanong sa kanya. Marian, may dahilan ka ba? Hindi ako naniniwala na isa kang walang pusong tao. Kung may dahilan ka, bakit hindi mo nalang sabihin sa akin? Ang dami na nating pinagdaanan na hirap na magkasama. Hindi ka ba naniniwala sa kakayahan ko? Hindi ba dapat nating gawin ito bilang mag-asawa? Tanong ni Justin na may naghihintay na tingin. Ganun din ang naisip ni Yuna at tumingin din siya kay Marian na may pag-asa na tingin, naghihintay ng kanyang sagot. Ngumisi si Marian, sumulyap kay Justin ng may panghahamak. Hindi mo ba ito nakakatawa? Tapos na ang kontrata natin at ginagawa ko na lang ang gusto kong gawin. Hindi ako naniniwala. Nagbago ka masyado. Huminga ng malalim si Marian at malamig na kuminang ang kanyang mga mata. Sige, hiningi mo ito at sasabihin ko sa iyo ang totoo. Itinuro ni Marian si Leia na nasa mga bisig ni Justin, isa lang sa atin ang maaaring manatili. Gusto mo ako o siya? Natulala sina Justin at Yuna. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga tainga. Ganito kaya kalupit si Marian, hinihingi si Justin na pumili sa pagitan niya at ni Leia. Hinigpitin ni Justin ang pagkakayakap kay Leia at umiling, hindi, nag-iisang anak siya ni Sabrina. Anak ko siya. Paano ko siya isusuko? Case closed then? Marian gave a mocking grin, kaya kung tanggapin ang mga manliligaw mo dahil hindi sila pare-pareho sa akin. May tiwala ako. Pero hindi ko matatanggap ang patay na babaeng iyon na may kinalaman sa iyo, pati na ang anak na isinilang niya. Sa tuwing naiisip ko si Leia, parang nakikita ko pa rin siya sa paligid mo. Kahit na sabihin mong kapalit mo siya, hindi pa rin ako nagpapanggap. Sa aking harapan ay parang isang insulto ang aming pagsasama. Lahat ng sinabi niya ay pinaghiwalay siya. Mahal ba talaga niya si Marian kaysa kay Sabrina? Kahit na kaya niya, paano niya ito kukumbinsihin? Para kay Marian, sa tuwing nakikita niya si Leia ay parang pahirap. Hindi ito maintindihan ni Justin. Mali ba siya sa pagkilala kay Leia bilang kanyang anak? Hindi, dapat mabuhay ng bukas ang kanyang anak. Hindi siya dapat kilalanin bilang isang illegitimate child. Sa pag-iisip na ito, ibinaba ni Justin ang kanyang ulo at mapait na ngumiti, parang masyado akong sakam. Tama ka, hindi ko alam kung mahal kita higit pa kay Sabrina pero alam ko na hindi ko kayang mawala ang anak ko. Natutuwa akong alam mo iyon. Malamig na sagot ni Marian at itinigil niya ang pag-uusap sa pamamagitan ng paglalakad papasok sa bahay. Napabuntong hininga si Yuna at naglakad siya patungo kay Justin, Sir, wala na po ba kayong magagawa? Tumangala si Justin at ngumiti sa kanya, Yuna, alam kong gusto mo lang ang pinakamabuti para sa amin ngunit hindi mo kailangang magalit ng labis. Hindi ba dapat maging masaya ka para sa iyong anak? Paano ako magiging walang puso? Hindi rin magiging masaya si Jincel sa diborsyo. Hindi natuwa si Yuna na marinig ito. Desidido si Justin, panahon na para palayain siya. Mali na manatili ako dito at abalahin siya. Nagsimula ang aming kasal sa maraming kawalan ng katiyakan. Katulad ng kapag natuto kang magbisikleta, tinuruan kang lumiko patungo sa direksyon kung saan ka nahuhulog, hindi sa kabilang panig. Ang magagawa ko lang ay sumabay sa agos, sa halip na maging matigas ang ulo sa aking anak na si Rospi at piliing magbago. Her. She might not feel comfortable but I can see it so if she talks to you about US, pakinggan mo siya ng mabuti, kahit anong sabihin niya, ibigay mo ang tissue niya hanggang sa tumigil siya sa pag-iyak, she's want others to see her weak side, a rogue, unfaithful, whatever you want. Kung tatanungin niya kung may nasabi ba ako sa'yo, sabihin mo sa kanya I'm sorry for too many things.
Si Yuna ay umiiyak ng husto at siya ay nabulunan ng mga hikbi, Miss ay napaka-immature. Ang pinakamahalagang bagay para sa isang mag-asawa na magkasama ay ang pag-ibig. Hindi sulit na mag-overthink at maapektuhan ng maraming bagay. Ang bawat tao ay iba-iba. Nagkibit-balikat si Justin at nang may gusto pa siyang sabihin, napansin niya ang isang Bentley na nagmamaneho papunta sa kanya. Dapat si Marcus iyon. Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata at inilagay si Leia sa mga bisig ni Yuna. Yuna, I need to go out and run some errands. Can you bring Leia home for me and tell Mina that Talia might not come home today para maihatid niya si Leia sa dinner? Let Leia eat whatever she wants. Tumango si Yuna at nasaktan siya nang makita ang nanlulumong ekspresyon ni Leia. Sa sandaling ito, dumating ang kotse ni Marcus sa tabi ni Justin. Nakasuot siya ng pulang evening gown na tugma sa isang maikling itim na fur coat. Nakataas ang kanyang buhok at ang kanyang makeup ay napaka-elegante at mapang-akit. Pagkababa niya sa sasakyan, sinilip ni Marcus ang mga mantsa ng luha sa mukha ni Yuna at Leia bago tumingin sa villa. Ang kanyang mga mata ay kuminang saglit at bigla na lang, ngumiti siya ng husto at tumakbo sa mga bisig ni Justin. Natural na natural ang galaw niya na para bang ginawa na niya ito dati. 1396. Banquet sa Hongmen. Nang makalapit siya, naamoy ni Justin ang kanyang matamis na halimuyak, at ang pagdampi ng kanyang malambot na balat ay humadlang sa kanya sa pag-iwas sa oras. Hindi niya inaasahan na tatakbo siya sa kanyang mga bisig. Nang magpas siya si Justin na lumayo sa kanya, pinili ni Marcus na yakapin siya. Idinampi pa niya ang kanyang busty chest sa braso nito. Nagtataka ito kay Justin. Ano ang mali sa kanya? Bakit bigla siyang naging passionate? Hehe, Mr. Gibson, anak mo ba ito? Ang cute niya. Tiningnan ni Marcus si Leia nang may pagmamahal. Nawala ng malay si Yuna sa pagkakita ng isang random na babae na tumatakbo sa mga bisig ni Justin at tinaasan niya ng kilay si Justin. Nakaramdam ng awkward si Justin at gusto niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Sa kasamaang palad, hindi siya makahanap ng magandang paliwanag para dito kaya lang nahila niya ang kanyang mga braso palayo kay Marcus. Sa tingin ko hindi tayo ganoon ka-close. Hindi nagabala si Justin na ay sugarcoat ang kanyang mga salita dahil masama ang pakiramdam niya. Tila hindi naapektuhan si Marcus, yumuko malapit sa kanya, ang pangalan niya ay dapat Gibson Leia, tama ba ako? Ang cute na pangalan. Kumunat ang noo ni Justin, gumawa ka ng may sensinang pagsusuri. Well, gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa lalaking hinahangaan ko. Kinindatan siya ni Marcus na naging dahilan ng pagiging flirty ng atmosphere sa pagitan nila. Sa kasamaang palad, hindi maniniwala si Justin sa kanyang kalokohan. Sige, dalhin mo ako sa party. Teka lang, hindi na kailangang magmadali, ngumiti si Marcus at naglabas ng platinum bracelet na may kasamang jade. Sa hitsura nito, tila ito ay isang dekalidad na imperial jade. Sa dami ng jade stones na naka-embed sa bracelet, dapat milyon-milyon ang halaga nito. Hinawakan ni Marcus ang magandang bracelet sa harap ni Leia habang nakangiti sa kanya ng malumanay. Eto, isang maliit na regalo mula sa akin para sa ating unang pagkikita. Kahit na hindi alam ng isang bata ang halaga ng pulseres, hindi nila tatanggihan ang isang regalo, lalo na kapag ito ay gawa sa sparkly jade stones. Nakalulungkot, nagkamali si Marcus, isang pagkakamaling hindi niya inaasahan. Maaaring gumana ang regalo niya sa ibang maliliit na babae ngunit hindi ito gagana sa isang tulad ni Leia na sanay makakita ng mga alahas, lalo na ang pink na brilyante na pulseres na pagmamayari ni Talia at ang malaking hiyas na ibinigay ni Justin kay Marian. Hindi natuwa si Leia sa suhol ni Marcus, sa pag-aakalang kuripot ang tiyahin na ito. At saka, ayaw niya ng hindi nakakain. Humihikbi pa si Leia noong una at ang igalaw ni Marcus ay nagpahinto sa kanyang pag-iyak. She pouted at tumalikod sa kanya, hindi masarap, ayoko. Nawala ang ngiti sa mukha ni Marcus. Nagulat siya sa reaksyon ni Leia at natarante siya. Hindi masarap. Ngunit hindi ito pagkain. Medyo psycho din ba ang anak ng psycho? Natuwa si Yuna kay Leia at kinailangan niyang pigilan ang pagtawa sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang bibig. Hindi malalaman ng mga tagalabas na tinatalo ng pagkain ang lahat ng nasa isip ni Leia. Si Justin ay hindi nang ahas na tumawa ng malakas dahil ayaw niyang masira ang kanyang imahe.
Gayunpaman, para purihin si Leia sa pagiging matino, nagkunwaring may inabot si Justin sa kanyang bulsa ngunit talagang kumukuha siya ng sapphire mula sa kanyang space ring. Nakuha niya ito mula sa 10,000 Demon Realm. Maliit na basurahan ang ginagamit mo sa pagpapatawa, anak ko. Mukhang hindi maganda ang takbo ng clan ng Meng. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Justin habang inilipat niya ang malaking batong pangalaha sa harap ni Marcus sa slow motion para matingnan niya ito ng mabuti. Leia, narito ang isang malaking bato mula kay Daddy. Aalis si Daddy ngayon kaya maging mabuting bata at manatili sa bahay. Ihahatid ka ni Tita Mina para sa hapunan mamaya. Lumingon si Leia at napahajejek siya nang makita ang malaking Sepiro. Mas maliit ito kaysa kay Mommy pero nagustuhan niya ang kulay. Hindi maalis ni Marcus ang kanyang mga mata sa Sepiro at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa inggit. Malaking bato. My goodness. Ang linis at laki, it would have cost 50 million on the market and he just gave it to a kid as a toy. Hindi makapaniwala si Marcus na ang Gibson clan ay maaaring maging napakayaman bilang isang military clan. Ang tanging makatutuhanang hula ay si Justin mismo ang mayaman. Nakagat ni Marcus ang kanyang mga labi habang ang kanyang likod ay nagsimulang bumuhos sa malamig na pawis. Naisip niya na baka mali ang paghusga niya kay Justin. Ang kanyang background ay mas mahiwaga kaysa sa una niyang naisip at ito ay naging dahilan ng kanyang pag-ibig at pagkamuhi kay Justin sa parehong oras. Para sa isang babae sa kanyang posisyon, wala siyang interes sa mga ordinaryong lalaki mula sa mayayamang angkan, ngunit hindi niya kailanman mapaglabanan ang may kakayahan at misteryosong mga lalaki. Ang kayamanan at kapangyarihan ay mababaw na bagay at Marcus or Mary Chris. Kapangyarihan at karisma lamang ang makakaakit sa kanya. Well, hindi siya masisisi dahil hindi pamilyar si Kelso sa kasaysayan ni Justin sa ibang bansa. Pagkatapos ng lahat, ang angkan ng Meng ay hindi kailanman nagmamalasakit sa mga executive at core sa Zenica o kahit na ang mga Diyos sa mga bansa sa kanluran. Nakatuon sila sa pagiging isang Panginoon sa kanilang teritoryo. Sa madaling salita, ang angkan ng Meng ay nahiwalay sa lipunan. Iba sila sa angkan ng Rothschild na aktibong nakikibahagi sa mga makamundong bagay kamakailan. Sa halip, nakulong nila ang kanilang mga sarili sa isang sulok at nagiging hiwalay sa mundo dahil lang sa malalim ang kanilang pinanggalingan. Gayunpaman, ngayong opisyal na si Justin ay nasa kanilang masamang panig, hindi minamaliit ni Mary Chris ang kanyang sarili. Gaano man kalakas si Justin, nag-iisa siya. Bukod dito, malinaw din na sinabi ng angkan ng Gibson na wala itong kinalaman sa kanila. Hindi ba't nangangahulugan ito na ang angkan ng Gibson ay natatakot sa kanila? Dahil dito, nadagdagan ang kumpiyansa ni Mary Chris. Ngunit nakalimutan niya ang tungkol sa isa pang posibilidad. Marahil ay tumanggi si Im na tulungan si Justin dahil inakala niyang kakayanin ni Justin ang kanyang sarili nang walang tulong ng Gibson clan. You're generous. Excuse me for that. Tuloy na ba tayo? Ngumiti si Mary Chris at sinubukang yakapin ang braso niya. Inalis ni Justin ang kanyang kamay at iniisip niya kung nauuhaw ba siya sa mga lalaki. Pagkatapos ng goodbye wave kay Leia, sa wakas ay sumakay na si Justin sa kotse. Bago sumakay sa kotse kasama niya, tumingin si Mary Chris sa villa sa huling pagkakataon ng may panghahamak. Hindi nagtagal, umalis ang kotse mula sa villa at patungo sa Wangcheng Grand Hotel na matatagpuan sa hilagang silangan ng Stonegate. Lingid sa kaalaman ni Justin, bahagyang gumalaw ang mga kurtina sa ikalawang palapag nang umalis ang sasakyan. Ang Wangcheng Grand Hotel ay itinayo sa isang burol. Noong una, nilinis ng developer ang lugar para magtayo ng mga villa dito ngunit medyo delikado ang terrain kaya isang hotel na lang ang ginawa. Bagamat ang hotel ay may kahangahangang tanawin ng dagat, ang silangang bahagi ng hotel ay napapalibutan ng matarik na mga lupain at bangin na nagdudulot ng panganib para sa mga aksidente. Kaya, ang hotel ay desyerto. Ngunit sa loob ng wala pang 2 taon, binago ng isa pang developer ang lugar na ito bilang isang 5-star hotel na hindi bukas sa mga bisita tulad ng ibang mga hotel. Nag-aayos lamang ang hotel ng mga malalaking kaganapan tulad ng mga dinner party. Mas madali silang pangasiwaan at mas malamang na magkaroon ng mga aksidente. Nanatili si Justin sa Stonegate ng 3 araw at ngayon ang araw na nalaman niyang pagmamayari ng Meng clan ang hotel na ito. Hindi nakakagulat na inaprobahan ng gobyerno ang proyektong ito anuman ang mga lupain.
Ang kotse ay nagmaneho sa paliko-liko na aspalto na kalsada at isang hotel na itinayo sa loob ng kakahuyan ang lumitaw sa harap nila. Nang may parada na ang sasakyan, bumaba si Justin at gumuhit ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa paligid ng parking lot. Mayroong daan-daang mga parking spot ngunit 20 lamang ang nakuha. Iyan na ba ang bilang ng mga bisita sa party na ito? Ngumiti si Mary Chris nang may pag-ibig, huli na para magsisi ka. Naantig ka ba na nag-organisa kami ng isang party para sa iyo? Nagkibit balikat si Justin. Nakita niya ang pagdating nito dahil ang bagay na tatalakayin sa angkan ng Meng ay hindi maaaring gawin sa publiko. Siya ay handa na humarap sa isang hongmen banquet mula sa sandaling nagpasya siyang pumunta. Biglang may lumabas na 2 lalaking nakasuot ng itim at gintong robe mula sa magkaibang direksyon. Mukhang nasa 40 hanggang 50 taong gulang sila na nakatali ang buhok. Matalim ang kanilang mga titig at kahit nawala ang kanyang banal na kahulugan, masasabi ni Justin na sila ay mas malakas kaysa kay Quinten. Baka nasa tribulation passing stage pa sila. Huwag ka nang maghanap, tanga, narinig ang bastos na boses ni Quinten habang palabas siya ng hotel. Ikinawi niya ang kanyang manggas at nagtaas ng boses, si Elder Meng Tian at Elder Meng Wei ay nasa ikalawang yugto ng 3 Gibson Fire. Kasama sila dito para bantayan ka, hindi ka makakatakas. 1397. Pangalawang pagpipilian. Ang ikalawang yugto ng 3 Gibson Fire. Hindi ba yun ang sumadi through fire tribulation? Maging si Justin ay namangha. Ayon kay Jinsel, ang mga maaaring pumasok sa yugtong ito ay katumbas ng mga magsasaka ng Hongmeng sa yugto ng Zuan. Ang mga magsasaka na tulad nila ay kakaunti, iba sa mga nasa yugto ng Soul Formang. Ano nga ba ang kanilang background? Paano nila nagawang ipatawag ang 2 elder na ito sa loob ng ganoong kaikling paunawa? Totoo bang may kaugnayan ang angka ng Meng kay Hongmeng? Tumigil ka nga dyan. Mary Chris, ipasok mo siya. Ngumisi si Quinten at naunang pumasok sa hotel habang nasa likod ang mga kamay. Iminuwestro ni Mary Chris si Justin habang misteryosong nakangiti. Hindi ito pinansin ni Justin at naglakad-lakad papasok sa hotel. Habang sila ay naglalakad, tinanong ni Justin si Mary Chris, ang iyong angkan ay hindi namumuno ng may lakas. Bahagyang natigilan si Mary Chris, bakit mo nasabi? Si Meng Tian at Meng Wei ay may mas mataas na cultivation kaysa kay Quinten ngunit nakikinig pa rin sila sa kanyang mga utos. Naguluhan si Justin dito. Naintindihan ni Mary Chris ang tanong niya at tumawa siya, Mr. Gibson, minamaliit mo talaga ang aming angkan. Sasabihin ko nga, ang 2 elder na iyon ay mula sa mga collateral branch kaya, sa hierarchy, mas mababa sila kay Elder Quinten. Marami kaming master sa aming clan, higit pa kaysa sa mga nasa collateral branch na may ideya ako kahit na ang mga nasa collateral branch ay nabubuhay pa, pabayaan ang isang maliit na batang babae na tulad ko. Are you guys trying to scare me? Kung totoo yan, you guys should rule the country. Napangiti si Justin ng patago. Umiling si Mary Chris, hindi ka namin kailangang takutin dahil may kapangyarihan kaming supalan ka. Tungkol naman sa aming angkan, hindi kami kailanman nakikialam sa negosyo ng ibang mga angkan, ni hindi namin nilayo na igiit ang supremacy. Halos mapasinghap si Justin sa kanyang kumpiyansa. Napaka-ignorante. Kasabay nito, humanga si Justin sa karangalan ng kanilang pamilya. Habang naglalakad sila sa maringal na koridor, nakikita ni Justin ang mga bodyguard na nagbabantay sa paligid. Para kay Justin, nakakatuwang malaman na sistematikong pinalawak ng angkan ng Meng ang kanilang puwersa. Nakamit ng mga bodyguard na ito ang isang kahangahangang antas ng paglilinang at ang ilan ay nasa yugto na ng hautian sa murang edad. Marahil sa loob ng ilang taon, aakyat sila sa yugto ng Golden Core. Tila ang angkan ng Meng ay naglagay ng malaking pagsisikap na harapin siya. Sa pagpasok sa isang meeting hall, sa wakas ay nakilala muli ni Justin ang Southern Zenica Gang. Si Kelso ay nakaupo sa harap habang si Elder Quinten at isa pang elder na nakaitim na roba ay nakaupo sa kaliwa. Ang matanda ay mukhang mas matanda kaysa kay Quinten at nakapikit siya, hindi man lang kumikislap sa pagdating ni Justin. Napansin ni Justin na walang iba kundi si Quinten ang nangahas na manatiling malapit sa matanda. Kahit papaano, naramdaman niya na ang elder ang pinakamalaking banta sa site. Yang descendant, nagkita tayong muli. Parang kalmado si Kelso.
Napakaraming tao ang naririto para tanggapin ako. Bakit tayo nasa meeting hall sa halip na maghapunan? Ngumiti si Justin. Itigil mo na ang pagiging bongga kapag malapit ka ng mamatay. Naiinis na sabi ni Erlong. Hindi tumugon si Justin, nagmamadaling lumapit kay Erlong. Natamba ang mga mesa at upuan at natamba si Erlong sa lupa. Nagulat ang iba sa kanila at halos malaglag ang kanilang mga panga. Nakadrugs ba siya? Bakit siya umatake nang wala sa oras? Walang nakakita sa pagdating nito kaya hindi sumagi sa isip nila na pigilan siya. Binuksan ng matanda ang kanyang mga mata sa kaguluhan at sinulyapan niya si Justin. Nagdilim ang mukha ni Kelso at nag-aalalang tumingin sa matanda bago sumigaw kay Justin, anong ginagawa mo? Sa tingin mo ba talaga natatakot kami sa iyo? Wala lang. Masungit ang bibig ng apo mo. Alam mo naman ako, kung gusto ko siyang patayin, tambak na siya ngayon. Materay na sabi ni Justin. Sumasakit ang mga buto ni Erlong at pinandilatan niya si Justin. Bago pa man siya makapagsalita ng anuman sa kanya, pinutol na siya ni Kelso. Erlong! Umalis ka dito! Si Erlong ay tumingin sa kanyang lolo na may pagkabigo, ngunit napilitan pa rin siyang umalis sa bulwagan. Nang tumahimik ito, nagsalita si Kelso, Justin, wala kaming ginagawa sa iyo ngayon dahil gusto naming magkaroon ng maayos na talakayan sa iyo. Behave yourself. Anong pag-uusapan? Ibalik mo ang kayamanan mo. Wala akong kinuha at hindi man lang naisip ang humingi ng tawad. Tumalon si Justin at umupo sa mesa. Malinaw na si Justin ay isang buhong at walang silbi na mga tuwiran sa kanya. Namilog ang mga mata ni Kelso at sinenyasan niya si Brian. Hindi nagtagal, sina Leona at Roybin ay dinala sa bulwagan. Bakas pa rin sa kanilang mga mata ang takot nang makita nila si Justin. Hindi nito naturuan ng mabuti ang aking manugang at ang apo ko ang unang nag-provoke sa iyo. Baka magtanim ka ng sama ng loob sa kanila. Maari ko silang hilingin sa iyo na humingi ng tawad sa iyo at ipinapangako ko na hindi na tayo maghihiganti pa, lumungkot ang mga mata ni Kelso, paano ito? Napakasinsero ko rito. Nagtaas ng kilay si Justin, wala akong pakialam sa paghingi nila ng tawad dahil nakipaglaro na ako sa pamamagitan ng pagsunog sa iyong ancestral hall. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kelso, fine. Kung ganoon nga, turn natin ngayon. Sa kanyang mga utos, inutusan ni Brian ang iba na buksan ang projector. Napakabilis, isang video ang na-play sa screen. Tiningnan ito ng mabuti ni Justin at napakunot ang kanyang mga kilay nang mapagtanto niya kung tungkol saan ang video. Si Oliver Brown at ang kanyang asawa ay nakatutok sa baril sa kanilang vilya. Tinalian sila ng mga lubid at may laman ang kanilang mga bibig ng tela ngunit hindi sila naglakas loob na gumalaw dahil sa mga baril na nakatutok sa kanila. Sina Melinda at Brown Minghaw ay mapalad na makalayo dito. Sa kanyang paglilinang sa hautian, si Melinda ay hindi magtatagal laban sa mga bala at mga master mula sa angkan ng Meng. Sa alam namin, si Oliver Brown mula sa Green Dragon Society ang nagbigay sa iyo ng mga pampasabog at isa siya sa mga biyenan mo. Nagkamali ba ako? Nasiyahan si Kelso na makita ang kasalukuyang ekspresyon ni Justin. Inilabas ni Justin ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Siubal. Sa sandaling matapos ang tawag, narinig ang boses ni Siubal, Mr. Gibson, alam ko ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Alam mo, hindi mo ba sinabi sa akin na hindi sila mangangahas na manakit ng ibang tao? Lumalim ang boses ni Justin. Mr. Gibson, hindi ko alam na mayroon kang biyenan na nagtatrabaho sa underworld. Si Oliver Brown ay sangkot sa maraming ilegal na aktibidad, at ang paghuli sa kanya ay hindi talaga nakakaapekto sa kaligtasan ng ating lipunan. Bullcrap. Kahit na kailangan siyang mahuli, pulis ang dapat gumawa nito, hindi sila. Ako. Nag-alinlangan si Siubal, wala kaming natanggap na anumang utos mula sa mga nakatataas, kaya hindi kami pinapayagang makialam sa bagay na ito. Nagmura si Justin at ibinaba ang telepono, nakaramdam ng inis sa kanya. Sila ay dapat na nanonood upang makita kung ano ang mangyayari. Hanggat hindi na nanakot ang kanilang pundasyon, hahayaan nila ang anumang mangyari sa pagitan niya at ng angkan ni Meng. Kung wala ang kanyang cultivation, hindi siya makakapag-teleport para iligtas sila. Paano niya haharapin si Melinda kung may mangyari sa kanyang mga magulang?
Natutuwa ang angka ng Meng na makita siyang nagdurusa habang nasisiyahan silang kontrolin ang mga bagay-bagay. Ano ang pakiramdam mo? Masyado kang walang ingat. Walang tunay na nag-iisa sa mundong ito. Lahat ng tao ay may kani-kanyang kahinaan, ganoon din sa iyo, sabi ni Kelso, kung makikipagtulungan ka sa amin, hindi namin papansinin ang katotohanang tinulungan ka ni Oliver Brown ngunit kung pipilitin mong maging matigas ang ulo, si Oliver Brown ay kailangang magbayad din. Nag-iisip si Justin ng ilang sandali bago nagtanong, paano mo gustong makipagtulungan ako? Napangiti sila sa kanyang tanong, iniisip na handa na si Justin na sumuko. Binibigyan ka namin ng 3 mga pagpipilian at pipili ka ng isa sa kanila. Sabi ni Kelso. Oh. Ang unang pagpipilian, ibalik ang aming kayamanan, muling itayo ang aming ancestral hall at humingi ng tawad sa aming mga ninuno. Dapat ay narinig mo na ito noon pa. Para sa pangalawang opsyon. Napatingin si Kelso sa kanyang apo at may ngiti na sumilay sa kanyang mga labi, pakasalan mo ang aking apo, si Mary Chris at maging in-law na namin. 1398. Muntik nang mahulog si Justin sa mesa dahil sa gulat. Gusto niyang pagdudahan ang kanyang mga tainga ngunit iba ang sinabi sa kanya ng namumula na mukha ni Mary Chris. Ang kanyang reaksyon ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang saloobin sa kanya at ito ay humantong sa kanya upang maniwala na alam niya ang tungkol sa lahat ng ito noon pa man. Forget about the first option. As for the second option, kasal na ako kaya kalimutan mo na rin. Ikinaway ni Justin ang kanyang mga kamay. Ni hindi niya magawang magmukhang mabangis. Why not? Hindi pa ba tapos ang mga bagay sa pagitan ninyo ni Marian? Umalis siya sa Gibson Clan Mansion noong Zenaiken New Year Eve. Alam ito ng karamihan sa major clans, hindi lang Central City. Malapit na kayong mag-divorce, hindi pa lang naisa-file ang divorce papers. Maaasikaso na namin agad ang annulment. Nagtanong si Mary Chris sa kanya. Ang kasal ay hindi lamang tungkol sa sertipiko. Ang aming relasyon ay walang kinalaman sa kanya. Sagot ni Justin na nakakunot ang noo. Huwag mo akong isipin na tanga. Alam kong hindi niya kayang tiisin ang iba mong manliligaw. Nakakatuwa, hindi niya mabantayan ang asawa niya, at nagsimula pa siyang mag-asaran. Deserve pa ba niyang maging bahagi ng Gibson clan? Ngumisi si Mary Chris. Tumahimik ka. Nanlaki ang mga mata ni Justin sa galit at nagtaas ng boses, wala itong kinalaman sa iyo, itigil mo na ang pagbubuga ng kalokohan. Ngumisi si Mary Chris, bakit ka ba nabalisa? Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Babae ako at mas kilala ko ang mga babae kaysa sa iyo. Bakit mo ako sinisigawan sa pagsasabi ng totoo, bakit hindi mo sigawan si Marian? Hindi sigurado si Justin kung ano ang dapat niyang i-react sa kanyang katapangan, sis, gusto mo ba talaga akong pakasalan ng ganoon kalala? Hindi mo ako kapatid, magkasing edad lang tayo. Nagiba ang ekspresyon ni Mary Chris. Namumula pa rin ang kanyang mga pisngi kasabay ng pagsikip ng dibdib, walang balak na umatras. Ang kanyang titig ay napakaamo kaya't nasilaw si Justin sa isang segundo. Kung nangyari ito sa nakaraan, hindi niya tatanggihan ang isang magandang babae na tulad nito. Nakalulungkot sa patuloy na salungatan kay Marian, wala siyang oras at lakas para harapin siya. Tsaka iba talaga ang kasal kumpara sa fling lang. Hindi dapat paglaruan si Mary Chris. Ang mga bagay ay papasok sa ibang antas kung may mangyayari talaga sa pagitan nila. Nilinaw ng angka ng Meng na ipinaglalaban nila ang pwesto sa tabi niya para kay Mary Chris. Ipinakita nito na gusto nilang ilagay sa iisang bangka ang Clan Meng at Gibson. Ang aking apo ay katangi-tangi, anuman ang hitsura, katalinuhan, o background. Duda ako na makakahanap ka ng isang katulad niya sa ibang bahagi ng Zenica, mahinahong sabi ni Kelso, dapat mong malaman ang higit pa, maswerte ka na handa siyang pakasalan ka. Si Marian ay maaaring anak ng Ming clan, ngunit siya ay isang anak sa labas lamang. Mas maibibigay namin ang higit na tulong sa kanya ni Gibson. Pinakamalaking angkan sa Central City at makakabawi kami sa pagkawala mo ng katayuan sa mundo ng politika at korporasyon. Hindi mabasa ni Justin ang kanyang isip. Nakipaghiwalay man siya, wala siyang balak magpakasal sa ibang babae. Tama na. Hindi mo na kailangang purihin ang apo mo. Hindi ako interesado sa kanya. Pinutol siya ni Justin. Nagalit ang mga miyembro ng Meng clan.
Pinahahalagahan nila si Mary Chris at hindi lang dahil siya ang pinuno ng Red Flower at ang presidente ng Hancock Industrial Group, siya ang tagapagmana na may pinakamalaking potensyal na maging susunod na pinuno ng Southern Zenica Gang. Nakagat ni Mary Chris ang kanyang mga labi, nakaramdam ng hiya. Hindi niya akalain na tatanggihan siya ng isang lalaki, lalo na ng isang pamosong lalaki. Hindi ba siya mas mahusay kaysa sa malamig na Maria na iyon? Narinig mo ba ang iyong sarili? Si Mary Chris ang may pinakamalaking potensyal na maging susunod na pinuno ng Southern Zenica Gang. Hindi ka maaaring maging tanga para makuha ito. Hinampis ni Kelso ang mesa sa galit. Ang iba pang miyembro ng gang ay nataranta. Iyon ang unang pagkakataon nilang marinig siyang magsalita ng lantaran tungkol sa tagapagmana. Kahit na siya ay isang babae, nakuha pa rin ni Mary Chris ang tiwala ng kanyang lolo sa kanyang mga kakayahan. Si Justin ay hindi interesado sa Southern Zenica Gang, mayroon siyang higit sa sapat na mga miyembro ng mafia. Kahit na ang pinakamalaking organisasyon ng mafia, ang Yamaguchi Group ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ano ang mabuting maidudulot sa kanya ng Southern Zenica Gang? Wala bang pangatlong option? Ano yun? Pinili ni Justin na diretso sa punto. Sa pagtatanong nito, tiyak na tinanggihan niya ang proposal ng kasal, na ikinagalit ng mga miyembro ng angkan ng Meng. Fine. As expected of youngsters to be reckless, kumikislap ang mga mata ni Kelso, ang pangatlong option ay medyo simple. Hindi kami nagpipigil kapag nakikitungo sa aming mga kaaway. Aalagaan ng mag-asawang Brown at mabibihag kayo sa angkan ng Meng. Aalisin namin ang inyong cultivation at itatanong namin kayo hanggang sa ibigay ninyo ang aming kayamanan at aminin ang aming mga ninuno. 2 beses na pinitik ni Justin ang kanyang dila, humanga sa kanilang katapangan sa pag-isip sa kanyang opsyon. Huwag mo kaming maliitin, ang angkan ng Gibson ay wala kahit saan malapit sa isang banta sa amin. Maaaring hindi makinig ang mga tropa ng hukbo sa mga utos ng iyong angkan. Bukod dito, maaari naming lipulin ang iyong angkan sa pamamagitan ng pagpapadala ng aming mga matatanda ngunit hindi pa kami magtatagal. Tumingin si Kelso kay Justin sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi siya maniniwala ni Justin. Matagal na sana siyang emperador kung may lakas ng loob siyang gawin iyon, sa halip na manatili sa gitnang kapatagan. Gayunpaman, ang kanilang plano ng pagpapanatiling bihag sa kanya ay maaaring gumana habang nagpadala sila sa 3 Panginoon ngayon. Ang masama pa, hindi niya mapapanatag ang sarili kapag may nangyari sa mag-asawang Brown. Pagkatapos ng lahat, nasangkot niya si Oliver Brown dito. Hindi siya nakinabang dito at ngayon ay pinagbabantaan ang kanyang buhay. Bibigyan kita ng 3 minuto. Pag-isipan mong mabuti. Kailangang matapos ito ngayon. Si Kelso ay tila mayabang dahil hindi niya akalaing si Justin ay magkakaroon ng paraan para makaalis dito. Tumawa si Justin sa halip na sumagot. Inabot ni Justin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, inilabas ni Justin ang kanyang telepono at pinindot ang ilang numero. Nataranta ang lahat, bakit siya tumatawag sa mga sandaling ito? Ang mga aksyon ni Justin ay kabaligtaran. Hindi siya tumatawag, nagpapadala na lang ng text message. Justin, huwag kang humila ng kahit ano. Sa sandaling nagsalita si Kelso, isang dumadagandong na tunog mula sa isang bundok ang pumutol sa kanya. Ang mga kawan ng mga ibon ay natakot sa pagsabog at sila ay nagkalat sa labas ng kagubatan. Sa kabilang banda, ang mga miyembro ng Southern Zenica Gang ay namutla dahil sa nakakabinging ingay. Ang tunog ay hindi natapos doon, nagpapatuloy sa isang serye ng mga pagsabog. Umakyat ang apoy sa hangin, nagpapadala ng mga bato at dumi na lumilipad sa lupa. Ang isang malaking bilang ng mga puno ay nabunot din mula sa puwersa. Ang mga aspaltong kalsada na nakapalibot sa hotel ay nagkapira-piraso nang magsimulang gumuho ang gusali. Bumangga ang mga lumilipad na bato sa mga nakaparadang sasakyan. Sabay-sabay na sinindihan ang mga tangke ng langis na nagdulot ng panibagong sunod-sunod na pagsabog. Nagsimulang gumuho ang bundok, dahilan para mawalan ng balanse ang mga nasa hotel. She asterisk T. Nagpapadala siya ng signal. Nagbaon siya ng mga pampasabog sa bundok. May sumigaw sa pagkaunawa at naghihingalo na ibalot ang kanyang mga kamay sa lalamunan ni Justin. Nang magsimula ang mga pagsabog, hinailan ni Justin si Mary Chris sa kanya.
Ang paglilinang ni Mary Chris ay walang kabuluhan kumpara kay Justin at habang siya ay nabigla pa, pinulupot ni Justin ang kanyang mga daliri sa kanyang leeg at nawala ng malay. Inihagis niya ito sa kanyang mga balikat at humalaklak, walang hiya kang matanda. Hindi ako makapaniwalang naglakas loob ka pang hamanin ako. Inutusan ko ang aking mga tauhan na ilibing ang bundok gamit ang mga pampasabog ng C4. Go to hell, all of you. Tanga. Sinuntok ni Kelso ang isang piraso ng bumagsak na kisame, gusto mo bang sabay tayong mamatay? Nasisiraan ka na ba ng isip? Sana. Hindi man lang ako natatakot sa bombang nuclear, hayaan mo na ito. Kukunin ko ang apo mo. Palayain mo ang mga biyenan ko kung gusto mong mabuhay siya. Kung hindi, ipapakain ko siya sa mga pating at papatayin ang mga miyembro ng iyong angkan. Napatawa si Justin at nagmamadaling lumabas. Wala man lang siyang pakialam kung may pader sa unahan na nadudurog ang mga iyon ng kanyang katawan. Biglang lumitaw sa harap ni Justin ang itim na robe elder na nakapikit. 1399. 30,000 pounds giant daw. Gaya ng kanyang hinulaang, ang matanda na ito ang pinakamahirap na haharapin. Ang kanyang bilis at aura ay lubos na nalampasan si Quintan. Ngunit alam din ni Justin na wala siyang ibang paraan. Ang pagharap sa kanya ng diretso ang tanging paraan at kailangan niyang umasa sa kanyang pangangatawan. Saan ka tumatakbo? Ikinaway ng elder ang kanyang itim na manggas at ang kanyang tila maulap na mga mata ay kumikinang habang ang pag-akyat ng True Yuan ay tumaas sa kanyang katawan. Sa sumunod na segundo, ang kanyang mga kamay ay kumikinang sa dilaw at isang 5 talampakan ng haba na mukhang sinaunang Modaw ang lumitaw sa kanyang kamay. Namangha si Justin nang makita ang isang artifact sa form na ito sa parehong oras at sa parehong oras, pinananatili nito ang kanyang pagbabantay. Bagamat ang mga pampasabog na ibinaon sa bundok ay pinaputok pa, ang tunog ng dagandong ay tila hindi nakaapekto sa matanda habang iniinda niya ang Modaw upang lumikha ng isang 10 talampakan ang lapad na True Yuan barrier sa paligid ng mga miyembro ng klan ng Meng. Sa pamamagitan nito, ang mga pampasabog ay hindi nakapagdulot ng anumang pinsala sa kanila, ni ang gumuhong gusali ay mahuhulog sa kanila. Manatili sa harang at magiging ligtas ka. Huwag kang gagalaw. Ang mga miyembro ng klan ng Meng ay nakahinga ng maluwag at nadama nilang maswerte sila na kasama nila ang matanda kung hindi ay namatay na sila sa mga pagsabog o sa gumuhong gusali. Si Quintin at ang dalawa pang matatanda, sina Meng Tian at Meng Wei ay binuksan ang kanilang proteksyon na hadlang habang Meng Wei or Wilfred. Meng Tian or Terries. Matapang kang gumamit ng mga trick para tulungan ang iyong pagtakas. Sobra mong tinansya ang iyong mga kakayahan. Tikman mo ang aking 30,000 pounds. Ang matanda ay nanunuya at itinaas ang kanyang Modaw upang ihagis ang isang overhand cut kay Justin. Si Justin ay nagmura sa loob ng mapagtonto niyang ang elder ay walang pakialam sa kaligtasan ni Mary Chris. Alam ng matanda na hindi niya papatayin si Mary Chris dahil hostage pa rin ang mag-asawang Brown. Sa kabilang banda, natakot ang mga miyembro ng Meng Clan. Isang hamon na makahanap ng ibang angkop na tagapagmana mula sa iba pang mga inapo kung mamamatay si Mary Chris. Kahit na natatakot sila para kay Mary Chris, wala silang karapatang pigilan ang matanda, lalo na't mas mataas ang ranggo nito kaysa kay Quintan. Kahit si Kelso ay hindi nang ahas na pigilan siya. Habang papalapit ang dilaw na True Yuan kay Justin, gusto niyang itulak si Mary Chris sa kanyang harapan bilang kanyang human shield ngunit kailangan pa rin niya ito. Naisipan niyang umiwas ngunit kulang ang bilis niya. Nang walang pagpipilian, iniabot ni Justin ang isang kamay para tanggapin ang Modaw. Boom! Isang malakas na tunog ang narinig na sinamahan ng lumilipad na mga labi sa gitna ng mga pagsabog. Mula sa kinatatayuan ni Justin, nabuo ang isang 2 metrong lalim na bunganga at ang natitirang bahagi ng hotel sa likod niya ay nahati sa kalahati. Hindi pa ito ang pinaka nakakagulat na bahagi. Si Justin ay nakatayo pa rin sa lumubog na lupa at ang kanyang kamay ay nakahawak sa dulo ng Modaw. Maging ang matanda na nakahawak sa pagkakahawak ay nagulat. Hindi niya maintindihan ang eksenang nangyayari sa kanyang harapan. Gawa ba sa mabigat na bakal ang katawan ng lalaking ito? Hindi kinaya ng mabigat na bakal ang lakas ng 30,000 pounds. Sumasakit ang kamay ni Justin at naramdaman niyang napunit ang kanyang balat at laman. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa sakit na nasanay na mula pa noong bata pa siya. Naramdaman din ito ng matanda.
Bagamat nahuli ni Justin ang kanyang Mowdow ng walang kamay, nanginginig ang kanyang kamay at isang bakas ng dugo ang tumutulo mula sa kanyang braso. Hindi ko alam kung saan mo nilinang ang gayong masamang pamamaraan para makakuha ng ganito katigas na pangangatawan ngunit hindi ito sapat para pigilan ang aking 30,000 pounds. Ngumisi ang elder at tinawag ang kanyang True Yuan para idaan ang isa pang dilaw na ilaw sa Mowdow. Sa sandaling iyon, nararamdaman ni Justin na bumibigat ang artifact ng 100 beses. Ang lupa sa ilalim niya ay patuloy na lumubog at naramdaman ni Justin na parang nabibitak ang kanyang mga litid at buto. Ang presyon ay naging sanhi ng pag-pop ng kanyang mga ugat. Brat, iabot mo kay Mary Chris. Hindi ka na magtatagal sa isang kamay. Dumating si Quentin sa labas mismo ng bunganga at ngumisi, kaharap mo si Elder Kenneth na umabot na sa Koi Water Stage sa 6 Frostwater Tribulation. Kaya kanyang patayin sa isang kisap mata. 6 na Frostwater. Napabuntong hininga si Justin sa loob. Siya ay nahulog sa kanilang panlilinlang. Kung alam niya lang na ang clan ng Meng ay may napakaraming masters na nakatago, hindi niya sana sinunog ang kanilang ancestral hall. Anong uri ng background ang mayroon sila? Paano nila nagawang itago sa dilim ang napakaraming Panginoon? Hindi kaya may iba pang nakatagong puwersa sa mundo. Maaaring patayin sila ni Justin sa loob ng ilang minuto kung pipiliin niyang gamitin ang kanyang cultivation, ngunit magbibigay din ito ng pagkakataon kay Chaos na kontrolin ang kanyang katawan. Hindi siya maglalakas loob na makipagsapalaran. Hoy, magpipigil ka pa ba? Mababali ang kanang braso mo kapag nagpatuloy ito. Ngumisi si Quentin. Sa teknikal na paraan, si Justin ay hindi makakalaban kung sila ay nagmamadaling bumaba para kunin si Mary Chris mula sa kanyang ngunit si Quentin ay nagtataglay pa rin ng sama ng loob kay Justin para sa nakaraang kahihiyan. Mas gusto niyang panoorin si Justin na nawala ng braso. Nakita siya ni Justin at tumawa siya, hindi pa ito ang katapusan. Hey! Matigas ang ulo mo, ngumisi si Quentin, maaaring kunin ng Mowdow ni Elder Kenneth ang espiritual na kapangyarihan ng mundo mula sa cosmic orbit at ang bigat na hawak mo ay maliit na bahagi lamang nito. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng pagkakataon laban sa amin? Nawawalan na ng pasensya si Kenneth. Kahit na ayaw niyang saktan si Mary Chris, hindi talaga mahalaga sa kanya ang buhay nito. Bilang isa sa mga ninuno, hindi masakit ang mawala ng ilang inapo hanggat naipasa ang kanilang bloodline. Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ibabalik mo ba ang ating kayamanan? Nagtaas ng boses si Kenneth. Pulang-pula ang mukha ni Justin. Nararamdaman niyang muli ang espiritual na kapangyarihan ng lupa sa Mowdow. Lumalakas ang pagdiin sa kanyang kamay at parang may binubuhat siyang maliit na burol. Patayin mo ako. Kung kaya mo. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Kenneth at ang kanyang mga mata ay kumikinang ng mabangis, napakamatigas na binata, gaya ng inaasahan sa inapo ng isang militar na angkan. Nakakalungkot, masyado kang walang taktika. Pagkasabi nito, ang Mowdow na nasa kanyang mga kamay ay tila lumaki at ang dulo ay naging mas makapal at mas mabigat habang mas maraming kapangyarihang panglupa ang dumaloy dito sa pamamagitan ng kanyang True Yuan. Ang dulo ng Mowdow ay kumikinang na ginto. 30,000 pounds giant daw, fall of mountain Tai. Umungol si Kenneth. Ang Mowdow ay nanginginig at tulad ng isang higanteng hayop, idiniin nito ang katawan ni Justin ng malalim sa lupa. Nawala ang pagkakahawak ng kanang kamay ni Justin sa Mowdow at idiniin nito mismo sa kanyang braso at balikat, pinapanatili siyang matatag na nakaugat sa lupa. Napatalon si Justin dahil sa sakit. Nahahati na sana siya kung hindi dahil sa hindi maarok niyang pangangatawan. Hindi na nakayanan ng lupa ang lakas, bumagsak na may dumadagendong na tunog. Nag-crack din ang granite layer, na nagpalalim sa bunganga ng isa pang 10 metro. Ang mga pampasabog ay ganap na nag-apoy at ang gutay-gutay na hotel ay nakatayong mataas sa tuktok ng ngayon ay hubad na bundok. Nagsalubong ang mga kilay ng 3 matatanda kay Justin na nasa ilalim ng lupa. Hindi maisip na buhay pa si Justin pagkatapos ng napakalaking puwersang iyon. Ang iba pang miyembro ng angkan ng Meng ay natakot ng walang kabuluhan, nag-aalala kay Mary Chris. Kung tutuusin, para sa kanila, mas mahalaga ang buhay ni Mary Chris kaysa sa mag-asawang Brown. Pare, nasa ilalim na siya ng lupa. Magiging maayos kaya si Mary Chris? Nag-aalalang tanong ni Brian. Huminahon ka. Tingnan mo ang mga ekspresyon ng matatanda.
Buhay pa ang bastard. Ginagamit niya si Mary Chris bilang hostage at kung may mangyari kay Mary Chris, mamamatay din ang mag-asawang Brown. Kilalang kilala niya iyon. Kaya talagang paprotektahan niya si Mary Chris. Sinuri ni Kelso ang sitwasyon. Pero masasaktan ba siya? Manahimik ka. Alam ng mga matatanda ang kanilang ginagawa. Saway ni Kelso sa kanya. Namangha si Balmore, anong uri ng cultivation technique ang mayroon siya? Ang kanyang pangangatawan ay hindi makatao. Madilim ang mukha ni Kenneth habang nakatingin sa bunganga. Hindi malinaw ang kanyang paningin ngunit sa pamamagitan ng pagkontrol sa 30,000 pounds gamit ang kanyang true yuan, naramdaman niyang sinusubukan pa rin ni Justin ang kanyang makakaya na labanan ito. Ito ay hindi nasiyahan sa kanya. Bakit hindi pa patay ang binatang ito? Wala man lang siyang cultivation. 1400. Matigas ang ulo mo bilang isang mule. Oras na para sa Gibson clan na dumanas ng suntok. Nakaramdam ng insulto si Kenneth at muli, ipinadala niya ang isa pang grupo ng espiritual na kapangyarihan ng lupa sa Modao. Ang isang ganap na pag-atake mula sa isang cultivator sa Koi Water Stage patungo sa isang target ay katumbas ng pinagsamang puwersa ng 3 hanggang 5 cultivator sa yugto ng modifier. Kahit na ang katawan ni Justin ay hindi hatiin sa kalahati, hindi pa rin niya kakayanin ang kanyang pag-atake. Ang pagkakaroon ng bihag sa kanya ay magpapulala lamang ng mga bagay. Gayunpaman, nang si Kenneth ay handa ng palayain ang kanyang pag-atake, isang pakiramdam ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang isip. Bigla siyang tumalikod at tumitig sa langit ng gabi. Ang iba pang matatanda, sina Quentin, Terries, at Wilfred, ay may naramdaman din, at tumingin sila sa langit na may nagtatakang ekspresyon. Ang mga miyembro ng angkan ng Meng ay nataranta at nagulat sa kanilang mga kilos ng makarinig sila ng ungol mula kay Kenneth, ano iyon? Bago pa man sila makapag-react, isang dagandong na tunog ang narinig mula sa langit. Sa susunod na segundo, lumitaw ang mga spark mula sa madilim na ulap at lumipat sila sa kalangitan sa magagandang tilapon, tulad ng mga shooting star. Kahit papaano, nasa iisang lugar sila. Ang ilan sa mga miyembro ng angkan ng Meng ay dating nagtrabaho sa hukbo, kaya mas pamilyar sila sa mga modernong baril. Nako! Mga missile yan! She asterisk T. Paano ito posible? Napahiyaw ang ilang bodyguard na hindi makapaniwala. Namula si Kelso. Mga missile. Hindi ba ito exclusive sa hukbo? Si Kenneth, Terries, at Terries ay namumuhay ng nakahiwalay sa loob ng mahigit isang siglo, kaya wala silang alam tungkol sa mga missile. Kahit na mas bata sa kanila si Quentin, wala siyang mas mahusay. Gayunpaman, maaari nilang sabihin na ang mga missile ay mapanganib. Para naman sa mga miyembro ng angkan na hindi makakalipad, papatayin sila ng mga missile. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata, at bago nila nalaman, 12 ng mga missiles ay isang talampakan na ang layo mula sa kanila. Sa nagninangas na apoy, ang mga missile ay pinaputok patungo sa bundok. Walang alinlangan na ang mga high-precision missile na ito ay hindi makakalampas sa kanilang target ng higit sa 30 metro at ang mga resultang pagsabog ay maaaring gumuho sa bundok. Nang maramdaman ang mga paparating na missile, agad na naisip ng mga matatanda na protektahan ang mga miyembro ng clan. Sa pangunguna ni Kenneth, ipinadala nila ang kanilang true yuan sa pagbuo ng isang makapal na hadlang sa kanilang paligid. Kahit na wala silang pakialam sa kanilang kaligtasan, ang pagkawala ng maraming miyembro ng clan ay magiging isang matinding dagok sa kanila at sa Southern Zenica Gang. Pagkatapos ng lahat, sila ay kanilang mga kaapo-apuhan at kung nabigo silang protektahan ang mga ito, hindi na nila maaaring harapin ang iba pang mga miyembro ng clan. Maaari rin nilang piliing itumba ang mga missile, ngunit masyadong mabilis ang paggalaw ng mga missile. Ang pagkawala ng alinman sa mga missile ay papatayin pa rin ang mga miyembro ng clan. At saka, baka hindi makayanan ng mga elder ang explosive power ng missiles dahil wala sila sa pangangatawan ni Justin. Ito ay masyadong mapanganib. Ang mga missile ay dumaong sa mga hadlang sa sandaling ito ay nabuo at ang ilan ay dumaong din sa iba't ibang lugar ng bundok. Narinig ang nakabibinging mga hagong, at ang bundok ay gumuho na may mga malalaking bato na nahuhulog mula sa lahat ng panig. Ang mga miyembro ng angkan ng Meng ay natakot at nawala ang kanilang pandinig. Nagulat ito kahit kay Kenneth. Sumasakit ang kanilang mga laman loob habang umaagos ang dugo sa kanilang mga mukha.
Bagamat ang kanilang True Yuan ay gumana bilang proteksyon, may limitasyon ito. Ang mga missile ay bumagsak at sumabog sa kanilang mga hadlang na parang mga martilyo, at naramdaman nilang parang dinudurog ang kanilang mga buto. Halos hindi sila makapag-isip ng diretso mula sa kanilang unang pakikipagtagpo sa mga modernong thermal weapons. Anong klaseng pangkukulam ito? Paano ito naging napakalakas? Si Quinten, na may pinakamababang cultivation sa mga matatanda, ay nagdere ng dugo mula sa panloob na pagdurugo. Nang inakala nilang makakahinga na sila, lumubog ang lupa sa ilalim nila habang gumuho ang bundok. Kuya Kenneth, ang bundok ay gumuguho. Kailangan na natin silang ilayo dito ngayon. Sigaw ni Wilfred. Nababahala sila sa kaligtasan ng mga miyembro ng clan kumpara sa kanilang kaligtasan dahil kailangan nila ang mga kabataan upang pamahalaan ang clan at upang maipasa ang linya ng dugo. Kung wala sila, tatanggi talaga ang clan. Pinandilatan ni Kenneth ang bunganga kung saan naroon si Justin. Dahil sa pagsabog na puno ang bunganga, ngunit walang oras si Kenneth upang tingnan si Justin sa kanyang banal na kahulugan. Sa halip, iwinagayway niya ang kanyang manggas, handang iangat sa ere ang mga miyembro ng clan. Sa kanilang pagkadismaya, hindi ito ang katapusan. Ang isa pang alon ng mga missile ay bumaba mula sa langit. Damn you, Justin. Papatayin kita. Sumigaw si Kenneth, ngunit wala siyang malay. Dahil nasaksihan ni Kenneth ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga missile, hindi nang ahas si Kenneth na sakupin ang mga missile gamit ang kanilang mga katawan. Binago ng mga matatanda ang isa pang hadlang upang kunin ang mga missile. Alam nila ng buo na kahit na ang kanilang mga katawan ay dinalisayin ng true fire o coy water, hindi pa rin nila kayang tiisin ang lakas ng mga missile. Sa sandaling ito, kinainggitan nila ang katawan ni Justin. Ito ang pangarap na katawan para sa mga magsasaka. Ang ilan sa mga miyembro ng angkan ng Meng ay nahimete sa takot. Sina Leona at Roybin ay napuno ng panghihinayang. Bakit nila tinawid itong si Satanas? Nagpatuloy ang mga pagsabog at pinrotektahan ng mga elder ang mga miyembro ng clan habang lumilipat sa mas ligtas na lugar. May kabuuang 40 missiles ang dumaong sa parehong lugar. Ginawa nilang lupain ng mga bunganga ang mga bundok. Karamihan sa mga miyembro ng clan ay nagdusa ng mga pinsala nang dumating sila sa isang mas ligtas na lugar. Ang ilan ay umuubo ng dugo dahil sa epekto at ang ilan na nabigong lumipat sa hadlang sa oras ay nasunog sa abo. Para sa mga pangunahing miyembro ng angkan, tulad ni Kelso, sila ay buhay pa, ngunit ang kanilang mga hitsura ay magulo. Para sa kanila, ito ay isang kahihiyan. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng hiya, galit na pinaglaruan sila bilang mga tanga. Ang mga matatanda ay pagod na sa paggamit ng True Yuan upang ipagtanggol laban sa mga missile. Halos naubos nito ang kanilang True Yuan. Matapos kumpirmahin na wala ng mga missile na nakadirekta sa kanila, nagpakawala si Kenneth ng maluwag na hininga, ngunit sa sumunod na segundo, iniangat niya ang kanyang ulo sa galit. Justin! Nasaan ang bastard na iyon? Ang mga mata ni Kenneth ay namumula sa galit. Ang kanyang itim na damit ay puno ng mga labi habang siya ay nakatayo sa tuktok ng bundok upang hanapin si Justin. Ngunit si Justin ay wala kahit saan. Elder, maaari ba siyang sumabog sa mga piraso? Tanong ni Wilfred. Si Kelso at Brian ay nabigla. Hindi ba patay na rin si Mary Chris? Iniangat ni Kenneth ang kanyang mga kamao habang nanginginig ang kanyang ulo. Hindi. Pinlano niya ang lahat ng ito, kaya sigurado akong naghanda siya ng ruta ng pagtakas. Kahit bambahin siya, buo pa rin ang katawan niya. Hindi sigurado si Kelso kung ano ang magiging reaksyon. Mabubuhay si Mary Chris kung nabubuhay pa si Justin, ngunit ang buhay niya ay nangangahulugan na hindi pa ito tapos. Paano niya ibinaon ang napakaraming pampasabog sa bundok na ito nang hindi nila nalalaman, at saan pa niya nakuha ang mga missile? Naroon ba ang proteksyon sa hangganan para ipakita? Paano niya nagawang magpaputok ng mga missile? Maraming lugar sa Stonegate ang nakarinig ng kaguluhan, at inalerto din nito ang sonang militar sa Jarlingnan. Wala pang kalahating oras, kumalat sa mga pinunong politikal ang balita tungkol sa pagbomba ni Psycho Gibson sa angkan ng Meng ng 12-dosenang missile, at ikinagulat nila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.